gusto ko siyang suntukin. Dude, why would you do that? Why would you steal from me in my own house, bro? That's so disrespectful. Muling nabuhay ang isang lumang kontrobersya matapos kumalat online ang video ni Alvin Aragon kung saan inamin nitong ninakawan niya ang singer na si Chris Lawrence. Dahil sa pag-viral ng naturang video, nagsalita na si Chris Lawrence upang ilahad ang kanyang panig at linawin ang mga detalye ng insidenteng naganap umano sa loob mismo ng kanyang tahanan. Ayon kay Chris Lawrence, nagulat siya nang matuklasan ang ginawang pagnanakaw ni Alvin Aragon. Mapatuloy ni Chris Lawrence, personal umanong humingi ng tawad si Alvin matapos ang insidente. Inamin din ito na dumating siya sa puntong matindi ang kanyang galit at may pagkakataong naisip niyang saktan si Alvin dahil sa bigat ng kanyang naramdaman. Gayunpaman, pinili umano niyang huwag pairalin ng emosyon at umiwas sa anumang karahasan. Sa halip na palakihin ang issue noon, mas pinili umano ni Chris na manahimik at harapin ang sitwasyon sa pribadong paraan. Ngunit ngayong muling umingay ang usapin dahil sa pagkalat ng video, binabuti niya magsalita upang maipresenta ang kanyang panig at maiwasan ng maling interpretasyon. The video that's going around, yung kay Alvin, sa mga gustong makinig lang ng story time, ito yung totoong kwento nun. So the year's 2006, gusto namin lumabas ni JR nung gabi na yun. We went to the Tomas Morato area. Guys, this is 20 years ago, okay? We went to the bar, bought some drinks, may mga nakilala kami mga tao. Kasama si Alvin dun. Nagpakilala nga siya na he's part of Starstruck daw. And we were all drinking, kwentuhan. So we're at the bar, nakilala ko si Alvin. And I think he was with 2 or 3 other people. So eto na, nagsasara na yung bar. Medyo bitin kami sa inuman, and so in-invite ko sila sa bahay. Pumunta naman sila. So they came to the house, we started drinking in the studio. Pansin namin na sumisikat na yung araw. Pack up na, and umalis na sila. Eto na. When I was going back to my room, I noticed that nawawala cellphone ko. Hanap ako ng hanap, wala nga ni. Tinawagan ko yung isang friend niya. And I was like, hey, have you guys seen my cellphone? Sabi nila, wala. Wala daw sila nakitang cellphone, ganyan. For me, nakakapagtaka. Kasi hawak-hawak ko naman dun sa studio. And 4 lang naman kami. Talagang it's weird. So I think nag-guilty yung isang friend niya and tinawagan niya ako. And inamin na si Alvin nga kumuha. And I was like, dude, why would you do that? Why would you steal from me in my own house, bro? That's so disrespectful. So long story short, nagsorry siya. And honestly, my fists were balled about. Gusto ko siyang suntukin. Pero I know that violence is never the answer. So, I said, it's okay. Medyo binibigyan ko pa rin siya ng attitude. Understandable naman kasi ninakawan nga niya yung cellphone ko. But that was 2006. That was a story of that. I know he's in a better place now. I know he's Christian and alam ko naman mabait si Alvin. So, ikaw kasi Alvin, kinalimutan ko na yun. Pinaalala mo pa. Oo nga. Naibalik mo ba? So, kamusta? Alam mo, dati magnanakaw ako. Marami ako ninakawan. Ninakawan ko yung lola ko. Binubuksan ko yung drawer niya. Kumukuha akong 5,000, 10,000. Tsaka kapitbahay namin, kinukuha ko cellphone. Nung napasok ako sa showbiz, doon ako nagnanakaw. Nanakaw ako ng cellphone din. Si Chris Lawrence, yung singer. Ninakaw ako ng cellphone niya yung sa bahay niya. Meron pa isa co-worker ko sa showbiz. Kinuhanan ko siya ng almost 40,000 sa bahay niya. Yun, I spend money sa pagmomall, bili lang material things. Ganun ako kaloko-loko, katarantado. Magnanakaw ako. Until 2009, nakilala ko si Lord. Nakilala ko ang Panginoong Jesus. Naintindihan ko yung ginawa niya sa cross. Na may kabayaran pala yung kasalanan. Yun yung you will go to hell when you die because of sin. But because of the love of God, He sent His Son, Jesus, to die on the cross. Kasi without the shedding of blood, pag walang dugo na mabubuhos, walang forgiveness na mangyayari. So because of the blood of Jesus that was shed on the cross 2,000 years ago, ano yun? Those who believe, mapupurgive sa kanyang mga kasalanan. Pinurgive ako ni Lord sa mga pagnanakaw na ginawa ko. At
Binago niya ako, binago niya yung puso ko. Simula 2009, hindi na ako nagnanakaw. Hindi na ako nagnanakaw. Tapos nakita ko si Chris Lawrence sa Gold's Gym sa Galleria. Pray ako, Lord, sabi ko, hingi akong tawad dito. Sabi ko sa kanya, sabi ko, Chris, ako yung nagnakaw ng P900 mo. Nagulat siya. Sabi ko, I'm sorry. Tsaka yung coworker ko na ninakawan ko ng 40,000, nakasabay ko sa CR sa isang offices dyan sa Quezon City. Sabi ko sa kanya, ako po ang kumuha ng pera nyo, I'm sorry. In-spare na ako ni Lord, hindi na ako pinagbayad. Hindi na nila ako pinagbayad o pinabalik. So, pinatawad din nila ako. So, binago ko ni Lord. In fact, tines pa ako kung talagang nagbago ako. Nagtinda kami ng alahas nung boss ko. Hanap ako ng client. Pinabitbit niya ako ng worth 2 million na alahas. So mga earrings, mga pair of earrings. Ako lang mag-isa, pwede ko nakawin yung kahit yung pakaw pero binago talaga ako ni Lord Hindi ako nagnakaw. Binalik ko ng buo yung mga alahas. Isang bag. Ang dami alahas. Tsaka ginawa akong manager, general manager ng The Generics Pharmacy sa Cavite City. Every day kumikita yun ng pera. Ang instruction, kinabukasan, i-deposit mo yun sa BPI, sa account ko, sabi ng boss ko. Alam nyo, every day, lahat ng kinikita ng TGP, dinideposit ko. May time nga, wala kami makain ni IC dun Pero, hindi ako nagnakaw kahit piso sa Generics Pharmacy Cavite City nung nandoon kami. Binago ko ni Lord Jesus. Wala akong ninakaw kahit naghihirap kami na asawa ko doon sa trabaho ko. So ikaw, kung malikot ang kamay mo o magnanakaw ka sa gobyerno, mapa-barangay, mapa-city hall o kung sa man department ng government, only the Lord Jesus can change your heart. God gave me fear of God. Tatakot ako kay God kapag tinetempt ako ni Satan magnakaw ulit. But hindi niya ako pinababayaan. The Lord giving me grace to overcome temptations. Ibigyan niya ako ng tulong at lakas. Kung ikaw magnanakaw sa work mo, sa family mo, naku po, ang good news ko sa'yo, pwede ka pang mabago. Pwede kang baguhin ng Panginoon. Simula 2009, ngayon 2024, hindi na po ako nagnanakaw. Yun lang, maraming salamat. God bless you.